4:47 na po, magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 7 ng Disyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Kaso ng mahigit 1,000 umano'y illegal Chinese workers na nahuli sa Clark, Pampanga, iimbestigahan ng Senado. AFP Change of Command Ceremony isasagawa ngayong araw. 4 na general pinagpipilian maging bagong AFP Chief. Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. nakipagpulong sa Russian counterpart nito sa Moscow. Pagpapalawak sa ugnayang Russia at Pilipinas, tinalakay. Pagbigat ng trapiko dahil sa holiday rush, inaasahang magsisimula na sa susunod na linggo. Konstruksyon ng Maynilad sa depektibong tubo ng tubig sa Quezon City, maagang natapos. Supply ng tubig sa mga lugar na apektado ng water interruption na ibalik na. Kuya Daniel Razon at mga programa ng UNTV pinarangalan sa National Customers Choice Award 2016. At mahigit 200 OFW sa Dubai na tulungan sa iba't ibang libreng serbisyong hatid ng UNTV at Partners in Public Service. Una po sa ating mga balita na ipagpulong kahapon si Department of Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. sa Russian counterpart nito na si Sergey Lavrov sa Moscow. Kabilang sa tinalakay ng dalawang foreign ministers ang pagpapalakas ng bilateral relations ng Pilipinas at Russia sa pamamagitan ng pagpapalawak sa ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa political, security, economic at cultural aspects. We discussed some degree of detail our common interests and areas where cooperation can work for the benefit of both our countries. We agreed that we must base our reinvigorated relations on a firm and strong legal framework. Napag-usapan din ang ilang regional at global issues at ang Philippine chairmanship sa Association of Southeast Asian Nations ASEAN sa susunod na taon. Kasama rin ni Secretary Yasay na nagtungo sa Russia si Defense Secretary Delfin Lorenzana na nakipagpulong naman sa mga Russian defense official. Pinaghahanda na ng Interagency Council on Traffic ang mga motorista dahil sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa mga susunod na linggo, bunsod ng holiday rush. Narito ang hataw na balita ni Mon Hokso. Ang malaking volume ng mga sasakyan at mga nakabinbing road at infrastructure projects ang ilan sa mga dahilan ng mabigat na traffic ngayon. Kasabay pa nito ang pagdami ng mga namimili at namamasyal sa mga mall bunsod ng papalapit na holiday season. Kaugnay nito, nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority sa posible pang pagbigat ng traffic sa EDSA, lalo na sa mga kalsadang malapit sa malls. Hingin po namin sa private sector, kami po sa AYAC, talagang be patient, be more understanding and really plan your day. Well, we're managing it. Tinukoy na rin ng IAC ang mga lugar dapat iwasan ng mga motorista, kabilang na ang Ross Boulevard, Osmeña Boulevard at A. Bonifacio na ruta ng malalaking delivery trucks. Pinaiiwasan na rin ang Divisoria area, Jose Abad Santos at Plaza Ruiz dahil sa pagdayo ng holiday shoppers. Mabigat na traffic rin ang maaaring maranasan sa Blumentritt at Aurora Boulevard, Vimapa Extension at Ramon Magsaysay Boulevard dahil daanan ito ng mga sasakyan mula sa Quezon City at San Juan area. Makakadagdag naman sa volume ng mga sasakyan, lalo na sa mga toll gates sa NLEX at SLEX kapag naglabas na ang LTFRB ng special permits. Inaasahan na sa susunod na linggo ay dadagsa na rin sa mga bus terminal, airport at mga pantalan ang mga pasaherong uuwi sa mga probinsya para sa holiday season. Tiniyak naman ng ahensya na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang kahit papaano ay maibsan ang problema sa trapiko. Pagtutok sa mga illegal parking sa mga side streets para nagagamit natin itong alternative route. Babalik-balik po dyan yung ating mga traffic enforcers clearing. Kulang po ang ating traffic enforcers. We need the discipline of the people also. But we're using them full force. Payo rin ng IAC sa publiko na planuhing mabuti ang lakad at humanap ng mga alternatibong ruta upang makaiwas sa abala. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Sasakupin ng isinusulong na traffic crisis bill ang pag-aalis ng mga basketball court at iba pang mga bagay na nakakasagabal sa mga kalsada na nararapat sanang daanan ng mga motorista. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Ang larong basketball ang pangkaraniwang libangan ng mga Pilipino, kaya madalas nating makikita sa ilang mga lugar sa Metro Manila ang mga basketball court. Subalit kapansin-pansin na sa ilang mga barangay, mismong ang mga kalsada ang ginagawang basketball court ng mga residente, kaya hindi madaanan ng mga motorista. Isa ito sa mga nakikitang dahilan ng House Committee on Transportation sa problema sa trapiko sa ilang mga lugar. Sa ilalim ng isinusulong na traffic crisis bill sa Kamara, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng basketball court at pagsasagawa ng burol sa mga kalsada. Ito ay upang maialis ang lahat ng mga bagay na nakasasagabal sa daloy ng mga sasakyan. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni House Committee Chair on Transportation Congressman Cesar Sarmiento na sa ngayon ay patuloy nilang isinusulong ang Traffic Crisis Bill na target na maisapinal sa Enero 2017. We have to be realistic na sa ngayon hindi masyadong na-implement ng ating mga kaibigan dahil natatakot sila mga botante. Kaya yun po, pag nalinis po natin yung mga kalsadang yan, will serve as secondary roads or para accessible sa publiko. Samantala, nagbabala naman ang Interagency Council for Traffic na ipatatanggal nila ang anumang nakasasagabal sa daloy ng mga sasakyan lalo na sa secondary roads. May wake sa Alburol. We respect that, pero pag nakakasagabal naman sa traffic, then we will call the attention of the barangay captain. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hiniling ng ilang grupo na magbitiw na sa pwesto si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade dahil sa anila ay hindi pa rin nare-resolve ang problema sa mabigat na traffic sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Mahigit 5 buwan na sa pwesto si Transportation Secretary Arthur Tugade, lalo pang lumala ang sitwasyon sa trapiko sa Metro Manila ayon sa ilang grupo. Kaya naman sumama na rin ang Road Users Protection Act o RUPA sa mga nananawagang magbitiw na ang kalihim. Sa katunayan, sumulat pa ang grupo sa Commission on Appointments at House Committee on Transportation upang formal na ipaabot ang kanilang hinaing. Palitan si Tugade ng isang mayroon alam talaga na hindi conflicted, hindi siya nasa industriya na yan. Ngunit depensa ni DOTR Assistant Secretary Cherry Mercado, walang dahilan upang alisin sa pwesto si Secretary Tugade. Anya, nakahanda na ang plano ng ahensya at may sapat na rin itong pondo upang maisakatuparan ang mga proyekto upang maibsan ang problema sa mabigat na trapiko. Ang sagot po dito ni Secretary Tugade is trabaho. Magtatrabaho na lang at magpapakita na lang tayo kung ano yung mga pwede nating gawin. Sana lang po intindihin na yung mga problema, yung mga issues, hindi po talaga ganun kabilis masolusyonan. Pero nagtatrabaho po tayo. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, nakahanda ang Philippine Nuclear Research Institute o PNRI sakaling ituloy ng pamahalaan ng planong operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant bilang energy source sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Bibilang pa ng taon bago mapagana ang Bataan Nuclear Power Plant base sa pagtaya ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ang PNRI ay magsisilbing regulatory agency na siyang titiyak na ligtas ang magiging operasyon sakaling buhay ng planta. Ayon sa PNRI, marami pang dapat ikonsidera gaya ng struktura at lokasyon ng planta na naitayo noon pang dekada 70. Sa safety analysis report noon ay pasado sa lahat ng aspeto ang nuclear plant, subalit iba na nila ang sitwasyon ngayon. But that is at that time, 1970. So if there is new evidence, there are new studies, then we have to look at it. Ang BNPP ay nasa paanan lamang ng southwest slope ng Mount Natib. Ngunit ayon sa PHIVOLCS, nasa 27,000 taon na ang pinakamatandang charcoal deposit na nasuri sa lugar na nangangahulugang maliit ang tsansa na ito ay muling sumabog. Masyadong makapal, lumang-luma yung mga depositong nakita ng ating mga geologist. At kung i-operate man yan, kailangan ding magkaroon ka ng sensor, no? Na pang-monitor ng earthquake activity.
Malayo ring apawan ng tsunami ang kinatatayuan ng planta dahil nasa 18 metro ang taas nito sa dagat habang nasa 8 metro lamang ang tinatayang tsunami na maaaring dumating sa dalampasigan nito. Wala rin silang nakitang fault sa ilalim ng planta at ang pinakamalapit ay ang Iba Fault na nasa 60 kilometro ang layo. Kung gumalaw man ito, maging ang iba pang fault gaya ng Manila Trench, Philippine Fault at West Valley Fault ay kaya namang tagalan ng planta kung masusunod lamang ang disenyo ng estruktura. Assuming na maayos yung pagkagawa ng planta, yung disenyo nga ay mas mataas pa sa inaasahang paglindol. Hindi naapektuhan ng lindol noong 1990 ang BNPP maging sa pagsabog ng Mount Pinatubo. Sa ngayon ay gumagana pa ang mga kasabay at katulad na nuclear plant ng Bataan na nasa Korea, Brazil at Yugoslavia. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inilabas na ng Senate Committee on Justice ang ulat sa isinagawang pagdinig sa issue ng extrajudicial killing sa bansa kung saan nakasaad ang umunoy ilang paglabag ng Philippine National Police sa pagpatupad ng Oplan Tokhang. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Nalabag umano sa Oplan Tokhang ng Philippine National Police ang karapatan ng mga sumugong drug suspect batay sa committee report ng Senado kaugnay ng extrajudicial killings. Ayon kay Committee Chairman Senator Richard Gordon, hindi na ipapaliwanag sa mga drug suspect ang implikasyon ng kanilang pag-amin at pagsuko sa mga pulis. May violation yun ng constitutional rights ng mga tao. Kaya may abogado at saka dapat dagdagan ng turo sa mga tao ng kanilang constitutional rights against self-incrimination at saka yung kanilang mga rights against rogue policemen. Bagaman hindi nirekomenda ni Senator Gordon na ipatigil ang Oplan Tokhang, sinabi naman ito na kailangan siguruhin ng mga pulis na naaayon lagi sa batas ang kanilang ginagawa. Maliban sa Oplan Tokhang, nais rin sana ni Senator Gordon na magsumite ng report ang Police District Commanders kada buwan ukol sa bilang ng mga napapatay kaugnay ng kampanya kontra droga. Nais rin ng senador na pabilisin ng PNP Internal Affairs Service ang preliminary investigation laban sa mga pulis na nasasangkot sa mga illegal na operasyon at maglagay ng special court na siyang tututok sa mga kaso ng mga ito. Samantala, hindi naman isinama ni Senator Gordon ang testimonya ni Edgar Matubato at ang pahayag nito tungkol sa Davao Death Squad. Ngunit nirekomenda namang kasuhan nito dahil sa pag-amin sa mga pagpatay sa Davao City. Nakasaad rin sa report ang umanay hindi naging magandang asal ni Senator Laila de Lima at Senator Antonio Trillanes IV sa kanilang pagdinig ng komite. Hindi ko na nilagay na recommended for ethics. It will be up to the Senate because dadaan ito kung sila ay gusto nila mag-ethics committee. I'm minded to issue, to come up with a dissenting report. Lalo na kung ang conclusion on the EJK issue is not what I expect it to be. Ipapalibot sa mga miyembro ng komite ang kopya ng report at maaaring ngayong linggo rin ay sponsor na ni Senator Gordon ito sa plenaryo ng Senado. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nakatakdang iharap sa news conference ngayong araw ng Philippine National Police ang ikatlong sospek sa tangkang pagpapasabog sa isang lugar malapit sa US Embassy sa Maynila. Ayon kay Chief Superintendent Oscar Albayalde ng NCRPO, naaresto ito ng kanilang mga tauhan sa labas ng Metro Manila. Sinabi ni Albayalde na nagpalipat-lipat muna ito ng pinagtataguan sa Metro Manila bago nadakip ng kanilang mga tauhan. Una nito ay naaresto ang dalawa nitong kasamahan na sina Rashid Kilala at Jair Ginara. Nabulabog ang mga residente ng Bagong Silang, Caloocan kagabi matapos nahabulin ng riding in tandem criminals ang isang lalaki at pagkatapos ay pinagbabaril. Inaalam naman ng mga otoridad kung may kinalaman ba sa illegal drugs ang krimen. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Yes, Rina, nakahandusay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Package 3 Phase 10A sa Barangay 176 sa North Caloocan City pasado alas 9 kagabi. Kinilala ang biktima na si Arnie Casada Mariano
Namatay ito matapos magtamo ng mga tama ng bala sa ulo at katawan. Ayon sa Soko, kwento ng purok leader ng barangay, nagkahabulan pa ang mga sospek at biktima mula kabilang kanto sa package 1 hanggang sa package 3. Nagsusumigaw umano ang biktima at humihingi ng saklolo habang hinahabol ng mga sospek. Taas kamay pa umanong nagmakaawa ang biktima sa mga sospek nang maabutan ito, subalit binaril pa rin ang biktima. Takot na magpa-interview ang mga residente ng barangay, subalit balita sa lugar na runner umano ng iligal na droga ang biktima. Sa ngayon ay inaalam na ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek at kung may kinalaman nga ba sa droga ang motibo ng pamamaslang. Yan mo ng latest, balik sa Rina. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla mula sa Caloocan City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Hello Monica, good morning. Hi Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. The British Supreme Court starts hearing the historic Brexit legal case to decide whether the British government can begin the process to pull Britain out of the European Union without Parliament's approval. The government has insisted it has the power and authority to start the exit process by triggering Article 50 of the Lisbon Treaty, the formal gateway for a member country to leave the EU. British Prime Minister Theresa May wants to trigger Article 50 by the end of March. But the High Court ruled that May must get the Parliament's support to invoke the clause. May's government appealed against that ruling, and the Supreme Court judges are expected to make a definitive decision in the coming days. Authorities are on alert after receiving a threat targeting Los Angeles Red Line commuter rail system. Christy Rosacilla has the details. Federal and Los Angeles officials said on Monday they had been alerted by authorities in another country to a specific threat against the city's Red Line commuter rail system, prompting them to beef up security and alert the public. Officials said the mail caller, speaking in English, had warned authorities in that country of an attack against the Red Line station across the street from the Universal Studios theme park on Tuesday. The caller did not threaten to carry out the attack but said he was alerting law enforcement. The Red Line runs between downtown Los Angeles and northern neighborhoods, including Hollywood and North Hollywood, and carries about 145 passengers a day as part of the city's larger transit system. It does not operate between the hours of 2 a.m. and 4 a.m. I mean, there will always be just a little lingering feeling of fear, but I gotta go to work. So I'm not taking the Metro tomorrow. I take it every day to work. I will not be taking the Metro tomorrow. I will be taking it seriously. Regardless of how serious they want to take it, I won't be there tomorrow. Threat called in against Los Angeles Red Line commuter rail system. Officials Mayor Eric Garcetti said he would board the train at the Universal City Station himself on Tuesday as a show of confidence. Christy Rosacilla, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. In other news, people gather for a candlelight vigil as the death toll in a fire that devastated a loft building in Oakland, California climbs to 36. The blaze erupted late Friday during a dance party in a two-story building leased to an artist collective. Its cause is yet to be determined. The city's lack of affordable properties has been highlighted following the fire incident. Really, this is a symptom of the broader housing gentrification crisis that's affecting the entire Bay Area, where artists are being pushed out of cities and pushed into oftentimes, dangerous situations. And we need to do more to create more affordable and safe space for artists to live and work in our community. Friday's fire was the deadliest in the United States in more than a decade. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that global update. Oras na po para sa huntahan sa Radyo La Verdad 13:50 with Attorney G. Beth at Jocas. Yes, Kuya Jun. Good morning. Hi, good morning. Kuya Jun. And ang kasama. Rina. Ako yan. Si Rina Villamor Camara. As Jun. in Camara de Representante. Rina, huwag ka makalala dahil si Tito John naman medyo. Alam mo, hindi daw nawalan. Oo, yun. Hindi nawalan. Yun Mabango ako. Ayan. At tapos na. Yes, 3 o'clock na aga.
Mukhang, ewan ko, June and Rina, ewan ko kung talagang... Kila June hindi din nawalan. Nawalan, Sa amin ano? din. Humina lang daw yung kanila. pero Kasi, biro mo, halos napuno namin yung buong banyo namin. Ng Nagagalit si Tito Joe ngayon. lahat ng mga balde, mga batya, lahat, puro tubig, Kasi- parang hindi ka na makadaan. Kasi Rina, hindi siya nanood ng Senate Inc. Sabi ko, Tito Joe, hindi ka nagte-text sa akin. Sabi ko, siguro busy ka. Nag-iipon ng Nag-iipon ng tubig. Hindi ka nanood ng Senate Inquiry. Hindi. Ano, Lunes? Oo. Nanood ako. Hindi mo ko tinetext eh. Sabi ko, Hindi, busy kasi ka nag-iipon. Not worth it. Isipin mo, pinipilit talaga ni Senator Manny Pacquiao. Si Dayan, yun na yung alam niya. Yeah. Diba? And then, alam mo, Prof. Joe, nakita ako doon. Kunyari, tinuloy nila yung, yung pag-cite in contempt sa kanya. Pinauwi din Hindi nila ginawang properly. Nobody seconded the motion of Pacquiao, kung napansinin nyo. And then, nasabi lang ni Senator Ping as chairman, are there any objection? Pero hanggang doon lang siya. Hindi kanya na-bang yung gavel niya. The motion is carried. Pero so, ako, ha? that was never carried. And then, pero in yet, dinala nila doon sa opisina ng Senate Sergeant at Arms si Dayan. Pero ako, ang isa sa napansin ko lang, wag na muna yung Senate investigation. Sana nga yung mga paggagawa ng yung mga may problema ganyan, mabilisan katulad nung nangyari sa pagkawala ng tubig. Na sinabi nila eksaktong gantong araw, sinabi nila, at mas maaga pa. Kasi Mas dapat 4 maaga. p.m. pa eh. Naaga na 3 a.m. Kaninang 3 a.m. So, ibig nabalik sabihin si na. Kuya Jun pala hindi nawalan din. Hindi siya nawalan Si ng tubig. Kuya John, amuhin mo rin kung para ma-confirm. Napansin Okay ko nga naman ngayon kami dito. Napansin ko nga, parang si Kuya Jun parang gumagwapo ngayon. Oo. Parang- Sabi niyo mga 5 minutes ago. Sabi ko parang nag-iiba ang mga natin ni Kuya Jun. Ang ibig mo sabihin, blooming? Oo, blooming na Bloomer. Inspired. Lalo naman. Ayaw magsalita. Lalo naman si Tita Rina. Ay, si Rina, of course. Lalo- Mukhang lalo. foreigner eh. Oh, kakaiba. Hindi, no? Bagay. Ganito. Oo. At siyempre, ang ating madami kami tatalakayin Marami. dito. Sobrang dami. Lalo na yung rub out. Yung rub out issue. Talagang well, NBA yun from George, ano? Yes. And kung talagang ika nga, di ba, supposedly ang presidente si President Digong. Binigyan ng di ba, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya naniniwala, ang pinaniniwalaan niya yung version ng CIDG. O eto na ngayon yung NBI. Rub out. So, and murder from George. Yes. Nako, lalong hindi makakalaba, makukulong na ito sila dahil pag naisampa ito from George, no bail ito eh. Doon sa, No bail. yun ang sinasabi namin na napaka-premature ng statement ng ating Pangulo. Malaysia doon. Na pagdating niya magmula sa abroad, di ba, nagkaroon siya ng foreign trip. Sabi niya, naniniwala siya na maayos at tama yung nangyari at everything is regular sa ginawa. Kaya at least ngayon, napatunayan ng NBI na mali ang ating Pangulo. Yun. At mamaya, tatalakay namin yan dito sa huntahan at narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pagkakapatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa, rub out ayon sa investigasyon ng NBI. Police Superintendent Marvin Marcos at 23 iba pa pinakakasuhan na. Kaso ng mahigit 1,000 umano'y illegal Chinese workers na nahuli sa Clark, Pampanga, iimbestigahan ng Senado. AFP Change of Command Ceremony isasagawa ngayong araw. 4 na general pinagpipili ang maging bagong AFP Chief. Pagpapalit ng Maynilad sa depektibong tubo ng tubig sa Quezon City, maagang natapos. Supply ng tubig sa mga lugar na apektado ng water interruption, naibalik na. At Judiciary Magis at BFP Firefighters maghaharap sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Amin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa dyan, Kuya June at Rina. Maraming salamat, Atty. G. At ang unang paghataw ng mga balitang araw po ng Miyerkules, 7 ng Disyembre 2016. La 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 la. Punta natin sina Kuya at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ay dapat talaga ang tinuturuan sa bahay mga bata na ang kondo may lobo.
Balloon. Tama kuya. Talagang parang nakakagulat lang yun. Parang kasi ini-encourage mo pa yung mga yes, yun yung dating mga talaga. bata, eh. At saka ako naman, ang sinasabi ko rin, nag-react kasi yung simbahan. Ako ang aking personal na take lang doon. Sana din lang, yung perform din nila yung role na sila rin yung magagabay sa moralidad ng mga mamamayan. Ang totoo, no, yan bawa, pag-usapan natin, separation of church and state. So, pinag-usapan mo yung ganong, may trabaho ang state and merong trabaho ang simbahan, ang church. Now, kung meron kang hold sa constituents mo, meron kang iniaaral, meron kang gabay na ibinibigay sa kanila. The reality is, wherever you go, whatever you do, I will always be right here waiting for you. Kanta yun, kuya. Nakanta pala yun. Susundin at susunod dahil may aral. No, what I'm saying is, wherever you go, dito sa paligid natin, merong mga bagay na kailangan, merong kang pagdidesisyon na gagawin. Na ito ba Naayon. saan ko gagamitin? Ito ba, ano bang ano ko dito? Paano ba ang take ko kung halimbawa meron akong mga kabarkada na may nakasama ako na nag-iinuman. Kung alam mo, kahit nakasama mo yung nag-iinuman, although of course sabi nga, ang kahoy man daw nababad sa tubig kapag ka dinagandang mo ng init, sapilitang nagdirikit. Kaya mas mahalaga pa rin na alam mong umiwas doon sa mga masamang impluensya dahil ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Ay, iniwan ako. But what I am saying is, yung foundation, di ba? Dapat sa bahay, nagsisimula sa bahay. Doon sa pag-guide ng simbahan, yung mga spiritual advisors mo. Kasi meron ganito Sabi ko nga, bakit iminali yun? Merong nagtanong sa eskwelahan, one of the questions, saan merong mga bagong natututunan, sabi ng ang mga tao, sabi nila gano'n. Nilagay nung may mga choices, multiple choice. Nakalagay, school, church, blah blah. Ngayon, ang ginuhitan ng bata, church. Dahil nandun siya sa isang church na Marami siyang natutunan. Actually, member siya ng Church of God International. Nilagay niya yon church dahil alam niya, dahil sa pagpasok na may tinuturo. Yun ang niya. Minali ng teacher. Ano daw ang sagot? School daw. Kasi teacher siya. Kasi teacher siya. Ayun. Alam mo, but that's something na, di ba? So, in other words, iba-ibang guidance ang makukuha mo. Yes. But what I am saying is, kung spiritually guided rin na maayos yung magulang at yung magulang ay tinatranscend din dun sa anak, alam niya din one way or the other how to deal with. At hindi na dadating nga dun sa punto na ang pangamba ngayon ng gobyerno, dumadami yung HIV, dumadami yung teenage pregnancy. Kaya kailangan itong mga kabataan bigyan. And that's really shocking. Yes. Na, di ba parang, biglang mabuti. Pero mo, isipin mo na lang, Betsy Gab, ha? Kaya nga. Pagdating ni Gab sa'yo, Mami. Kaya nga, may daladalang naisip ko din yun. Ha? May daladalang condom po yan. Susugod talaga ako sa mga ilang taon ba binibigay? Senior high school daw Yun ang hindi pa naman binibigay, kuya. Yun ang target nila, senior high school. Senior high. Basta mula 15 years old, no? But of course, ano din yun? It's like Parang tinuro mo na, sinabi mo na, okay lang. It's okay to engage in premarital sex. Just have it safe. Di ba mali? Ituro mo na, hindi dapat. Para hindi ka mabuntis at hindi ka magka-AIDS. Ang mabigat kasi doon, that's parang sa dalawang nag-uusap. It's quite a tacit agreement na you wanna do it, then do it with this one. Parang, yun nga yung sinasabi nyo na pwedeng maging encouragement. Dahil parang hindi mo binabawalan, hindi mo sinasabi na masama yan. Hindi tama yan. Parang sinasabi mo lang,
kung manununtok ka, magsuot ka ng gloves. Oo, para hindi ka masakatan. So, parang okay lang na may multiple partners ka, basta safe ka. Yung gagastusin dyan na pera, ibigay na lang at yung support system sa paaralan. Halimbawa, yung mga Parent Teachers Association. Sino ba may banat niyan? DOH. Oo. Wow. Kaya yung DepEd, i-review nila yan kasi yung sex education kasama Kasi, naman sa kuya, K-12. di ba, malikot lang siguro pag-iisip ko, pero alam naman natin, Malikot ko rin. na pag magdi-distribute ng condoms, ibig sabihin, bibili ka muna ng condom para may mai-distribute ka. Pag bumili, syempre, may pagkakataon na kumita. Procurement. Kaya nga, syempre, pinipilit. Well, tingnan natin kung hanggang saan makakarating yan dahil sa ako, mas ipagbawal ninyo talaga yung pagsisigarilyo. Correct. Oo. Tama. Nawala na kibo si Manong dyan. Poker face na ako, kuya. Poker face na. Sorry. Balikot na nga kanyang pag-iisip. Alam mo, hanggang ngayon pinagtatalunan pa din namin yan. Last time, nung kailan ba yung isang araw, ayun, yung sa ASEC ng Finance, si ASEC Alvarez. Meron silang mga proposal for tax measures, etc. So, one of the things na tinitignan nila yung possibility then later on na pag-a-add pa rin doon sa mga sin taxes. law. But, of course, yun ay meron na kasing may pataw na yun. But just the same, sinasabi ko nga, bakit ho kailangan pa nating dagdagan yung tax? Pati na lang isarado yung mga manufacturers na yan ng sigarilyo. Exactly. Sabi niya, hindi. Mababawasan ng tax. May din naman tayo kasi doon. May na-generate din tayong fund doon. Okay, pero dapat isipin nila, kuya, di ba yung sin tax, dinedistribute nila sa mga ospital at saka parts sa PhilHealth, panggamot doon sa mga sakit na nakukuha sa paninigarilyo. Yun nga yung balintuna. Sinasabi nga natin balintuna, di ba? Parang pabayaan mo silang magkasakit, kumuha na lang tayo ng pera doon sa mga naggagawa ng mga nakakapagkasakit para may pampagamot tayo sa kanila. Pagkukonsinti din yun. Diba? Sige na, manigarilyo ka na. Okay lang yan. Papagamot naman kita eh. At teka, na daw kayo, magbe-break na daw kayo dahil si Manong Joe ay... Comment ako. Vitamin C. Pero pagmamalasakit lang, Manong Joe. Kumbaga parang ang sa amin, alam namin syempre, ang mga nagsisigarilyo minsan may nakatapaoho na eh. Alam mo yun, yung parang tanong mo si Angela kung alam niya tapaoho. Tumahimik na nga ako eh. Inaantay ko lang yung explanation ni Kuya para mag-gets ko na. Nakakahawa yan eh. Hindi, pero di ba, minsan nagiging blinded na sila noong idea na lola ko nga, maabot 100 taon, sisigarilyo. Yung kapitbahay nga namin, ganito, ganyan. Saka yung Kuya sinasabi niya, nag-quit nga yung kakilala ko. Nung pag-quit niya, nagka-cancer. Okay, alam mo yung mga tipong, sabi nga, patay lang ang alang katwiran. But, di ba? Just the same, hinintay pa rin nila mag-sorry si Marcos. Ganun yung, kahit patay na. Diba? Ewan ko ba kay Kung Erin? Ano ba yung sabi? Ibig ko sabihin, hindi ba, sa akin lang naman is kayo naman yung maapektuhan. Kayo din naman yung... Kaya lang, minsan pag napaalalahanan mo, galit pa. May sabi, ba't ba nangingialam ka? Diba? Parang ganun. Diba? Parang... Tsaka buti sana nga, Kuya, kung siya lang siya lang yung maapektuhan, hindi Exactly. Yung pamilya, yung people surrounding. Oo, diba? Kasi kahit na nga sa mga... Kabiro mo, hospital na mismo. May mga doktor, sisigarilyo din. Ewan, nasa inyo po yun. Sa amin lamang, Manong Joe, ay pagmamalasakit, di ba? Dahil, alam mo, syempre, although alam namin kung ma-hospital ka, syempre, di ba, ikaw din mahihirapan. Alam namin na kung magkakasakit ka sa baga, ikaw din ang mahihirapan. Alam din naman namin kung halimbawa magka-cancer ka sa lalamunan, ikaw din ang mahihirapan. Alam din naman namin na kung makakuha ka ng emphysema, ikaw din ang mahihirapan. Kuya, diba? nag-meet pala si na Marco. Pero ang aggravating doon, mabuti na mabuti kung ikaw lang ang maapektuhan. May diba? third hand smoke na. Exactly. Kaya nga pati yung mga nasa paligid mo, kahit sabihin mo, lumayo naman ako
ay naapektuhan environment, naapektuhan yung mga taong nakapaligid sa inyong mga nagsisigarilyo. 'Di ba? Para mabuti sana kung pwede ipadala na lang 'yan sa sa Alcatraz lahat ng mga nagsisigarilyo. Oh, 'di ba? Pagkatapos lagyan ng isang malaking dome na may hindi naaakyat yung usok nila doon sa Alapaap. Kung may third hand smoke, kuya, merong fifth hand na motorsiklo. Sa MMDA. Di ba? Sinichange topic. Talagang... Mag-miss ka na to. Kaya makikita mo si Tito Jo sa may bandang EDSA. Nandun siya sa may bandang EDSA. Nawala yung EDSA may dati doon lang siya sa may gasoline station. Alam mo, actually, ang logic nila ba't sila lumalabas sa may kalsada para mas mapadali yung pasok ng usok ng katawan sa katawan nila. May usok na ng sigarilyo, may usok pa ng tambutso. Diba? Mas madali naman yun. Pwede. Although, mahirap yan. Mabuti kung mamamatay ka agad. Diba? Hindi ka na ma-hospital. Kasi pagka na-hospital ka pa, di kawawa naman yung mga mahal mo sa buhay. Yung ubo ng ubo, kuya, tapos yung pag inubo mo, yung nilabas may ubo itim. Yan ang sakit nun, hindi, okay na nga yun. Pero masama dyan yung huwag intaying dumurahan ng dugo. Yung mga tipong ganun. Diba? O kaya sinasabihan ko kaya yung magkaroon dito, kuya. alam mo si Jess Lapid Jr. Sinasabihan ko palagi. Kita mo, naubos na buhok mo. Diba? Tsaka yung nagkakaroon dito, kuya, ng butas. Tapos yung... sabi, awag niyo po ako pamarisan. Diba? Ako po ay wala ng vocal cords. Nagsasalita po ako dito sa mikroponong ito. Pangit nun, Manong Jo, pagka gano'n ng broad. Parang, akala namin lagi, may problema ba yung broadcast, transmitter natin? Samantalang in-improve na ng pagkalakas-lakas na. Si Manong Jo talaga. Pero ewan ko kung ano ang makapagpapahinto kay Manong Jo sa pagsisigarilyo. Sometimes people change not because they see the light but because they feel the heat. I just hope that you will not feel the heat before you change, diba? And parang pagmamalasakit ng isang anak sa isang ama. Isang anak. Parang nabaligtad. Isang anak sa isang ama. Si Beth, tuwa ka naman dyan, Beth. Ako na naman. Ako na lang lagi. Manong Jo, nakita mo, laging, hindi lang pagka napunta sa camera, biglang nagtatanggal ng takip ng ilong. Bakit pagka pinatanggal sa yung camera, naggaganog ka? Hindi ako na naman Tapos tumatalikod ka pa kahapon sinasabi mo, hindi lang nanonood si Manong Jo. Naglaga na to. Diba? Ang sabi ko na miss ko si Tito Jo, walang gumaganon sa akin. Ang sabi mo, hindi ka tatabi kay Manong Jo pag pumasok ngayon. Pakiplay nga. Kasi walang tubig. Kuya, hindi daw kasi nawala. Hindi sila nawala. Gusto mo re-replay ko? Oo nga. Pero hindi na lang sa paginigarilyo. Ayokong katabi bukas si Manong Jo pagka Kuya, ganitong sabi ko. Bukas yung mic ko, papalagay ko dun sa dulo. Angela, ikaw nalagay ko dun sa dulo kasi hindi ako tatabi kay Tito Jo dahil walang tubig. Yun nga, hindi daw sila nawalan. Ang baho nga rin eh. Kasi yung pabango niya, ayoko. Hindi sila nawalan ng tubig. Hindi sila nawalan ng tubig, kuya. Hindi. Sir, talaga nakapabango na. Ang tanong, kuya, ayoko nung pabango niya. May natuloy ba talaga ang maintenance work nila? Natuloy, Tito Jo. Dahil... Hindi nawala. Nag-ipon ba kayo, Tito Jo? Di ka na halos makagalaw sa banyo na puno ng mga balde at mga... Natakot. Kaya nga unti-untiin namin ng yun, siyempre, di ba? Kita mo na pwede itapon yun. Bayad na yun. Tapos ngayon naligo ng pabango si Manong Jo. Pinipintasan mo pa. Sinasabi ko lagi sa kanya, kuya, pag yan yung pabango niya, ang baho niya. Ano lang ang ilong mo kasi. Ayoko kasi lang bagong panganak. Kahit dati, ayoko talaga niyang Fahrenheit na yan. Baho. Nagpabango na nga. Hindi pa sa akin mabango Fahrenheit. Ako hindi ako napakabango ng Fahrenheit. Parang kasi minsan ginamit ko yan eh. Sabi, di pabango akong ganyan. Pagpasok ko doon sa meeting namin, sabi sa akin, wow, ba't amoy nga ka? Tingnan mo. Amoy nga. Ako at least amoy pinagpawisan na. Mabango nga. Magandang umaga po sa ating mga kasambahay. Kayo talagang tatlo. Araw ho na Miyerkules, 7 na po sa buwan ng Disyembre taong 2016. Narito na po ang kalawang paghataw ng mga balita.
Pagkakapatay kay Mayor Rolando Espinosa rub out ayon sa investigasyon ng NBI Police. Superintendent Marvin Marcos at 23 iba pa pinakakasuhan. Kaso ng mahigit 1,000 umano illegal Chinese workers na nahuli sa Pampanga, iimbestigahan ng Senado. AFP Change of Command Ceremony isasagawa ngayong araw. 4 na general pinagpipili ang maging bagong AFP Chief. At pagpapalit ng Maynilad sa depektibong tubo ng tubig sa Quezon City, maagang natapos. Supply ng tubig sa 15 barangay na apektado ng water interruption, naibalik na. Kumbensido ang National Bureau of Investigation na rub out ang nangyaring pagkakapatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Dahil dito ay inirekomenda na ng NBI na kasuhan ng multiple murder si Police Superintendent Marvin Marcos at 23 iba pa. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Lumalabas sa investigasyon ng National Bureau of Investigation na sinadya ang pagpatay kina Mayor Rolando Espinosa at Raul Yap sa loob ng kanilang selda sa Leyte Sub-Provincial Jail noong November 5. Kumbinsido ang NBI na planado ang pagpatay at walang kalaban-laban ang mga biktima. Kaya't sinampahan ng multiple murder sa DOJ ang dating hepe ng CIDG Region 8 na si Police Superintendent Marvin Marcos, kasama sina Police Superintendent Santi Noel Matira, Police Chief Inspector Leo Laraga at 21 pang pulis na kasama sa operasyon. This is a premeditated killing, superiority of force, and defenseless, helpless yung victim dito. Naniniwala kaming merong criminal intent, merong pakay sila sa pagpatay doon kay Mayor Rolando Espinosa at kay Raul Yap. There was community of purpose. There was unison in their action. May pagkakaisa. That is why we are filing. There was a conspiracy. Sa aming paniniwala, may conspiracy, may sabuatan dito. Ayon pa sa NBI, rub out ang nangyari at batay sa mga tama ng bala, walang barilang naganap sa pagitan ng mga pulis at ni Mayor Espinosa. May mga testigo ring nakakita na pumasok sa selda ang isang pulis na may dalang baril matapos ang pamamaril sa alkalde. Kasi kung pumasok sila sa kwarto, kung may firefight, hindi pa makakalayo sa kwarto. So dapat yung direction ng fire ni Espinosa towards the direction of where the intruder is. May problema rin umano sa search warrant na ginamit ng CIDG Region 8 dahil nagsinungaling ang testigo ng mga pulis na si Paul Olendan na isang ex-convict. Sinasabing nakita ni Olendan ang baril at shabu noong October 28 nang bumisita siya sa selda ni Espinosa at Yap. Ngunit tumistigo ang mismong supervisor at mga katrabaho ni Olendan sa Leyte National High School na pumasok ito sa trabaho ng araw na yon. We believe that the search warrant was a cover to legitimize their operations. Imposible rin ayon sa NBI na may baril at shabu sa selda ni Espinosa dahil katatapos lamang halughugin ang kanilang selda ilang araw bago ang operasyon ng CIDG. Batay sa inventaryo ng mga jail guard, cellphone lang ang nakumpiska sa ginawang Oplan Galugad sa selda ng napaslang na alkalde. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sinimula na ng Philippine National Police Internal Affairs Service ang pre-charge investigation sa mga pulis na sangkot sa operasyong ikinasawi ni Albuera Mayor Rolando Espinosa matapos silang magsumite ng kanilang mga counter-affidavit. Sa pagtaya ng PNP-IAS, maaaring mailabas ang resolusyon sa reklamo kina Marcos sa mga susunod na linggo. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilaga. Nagsisimula na ang pre-charge investigation ng PNP Internal Affairs Service matapos na magsumite ang grupo ni Police Superintendent Marvin Marcos ng counter-affidavit noong weekend. Ayon kay PNP-IAS Deputy Inspector General Police Chief Superintendent Leo Angelo Lioterio, mayroon silang 10 araw para tukuyin kung may sapat na dahilan upang isalang ang mga ito sa summary hearing. Sina Superintendent Marcos and their group started submitting their counter affidavits since last Saturday evening, and the last of the affidavits arrived
December 5, Monday. So right now in front of you are 19 folders containing the affidavits of the CIDG 8 and the Regional Maritime Group 8 who were mentioned in the affidavits of the inmates and the jail guards relative to the incident in sa provincial jail of Leyte in Baybay City. Kapag may probable cause, mayroon silang 5 araw upang simulan ang summary hearing. Sa ilalim ng batas, may 70 araw ang IAS upang tapusin ang summary hearing, subalit maaari naman itong pabilisin ng 15 araw kung position paper lamang ang kanilang isusumite sa halip na dumalo sa mga personal na pagdinig. Ang sabi ng kung sakasakali, baka na lang, submission of position papers para it will be shorter. Wala na yung open hearing na tinatawag natin under the circular. Kaagad nila itong isusumite kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, guilty man o acquitted sa kaso ang mga pulis upang maipatupad ang karampatang aksyon. Upon Memorandum Circular 2016-002, isa pagkatapos na may yung resolution approved ni Inspector General, then it is submitted to the Chief PNP for their perusal. Immediate action pa rin. Well, we will recommend immediate action. Sa kasalukuyan ay nananatili sa restrictive custody ang grupo ni Marcos sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU sa Campo Crame. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isasagawang AFP Change of Command Ceremony ngayong araw sa Camp Aguinaldo. 4 na general ang pinagpipilian na magiging susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kapalit ng magreretirong si General Ricardo Visaya. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Sa December 8 nakatakdang magretiro si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Ricardo Visaya at isang araw bago niya sapitin ang mandatory retirement age na 50 sa military service, isasagawa ang turnover ceremony sa AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo. Pangungunahan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte at Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ipinagmalaki ni General Visaya na kahit sa maikling panahon ng kanyang pamumuno ay maraming naipatupad na mga pagbabago sa sandatahang lakas. When I took over as the Chief of Staff, my first instruction was, in order to defeat the Abu Sayyaf, we have to neutralize first the speed of the enemy in the high seas. And that happened. Now, but because of some legalities, hindi kami basta-basta huli yung mga speedboats. Bagaman wala pang inihahayag kung sino ang hahalili kay General Visaya, matunog ang pangalan ng ilang general na maging susunod na AFP Chief. Ang mga ito ay sina AFP Vice Chief Lieutenant General Glorioso Miranda, Philippine Army Chief Lieutenant General Eduardo Año, Major General Benjamin Madrigal Jr., Commander ng 4th Infantry Division, at Lieutenant General Ray Leonardo Guerrero, Commanding General ng Eastern Mindanao Command. Ngunit ayon kay Defense Secretary Lorenzana, 11 pangalan ng military 3-star generals mula sa major services ng AFP sa buong bansa ang naisumite kay Pangulong Duterte para pagpilian bilang AFP Chief. Alas 2 ng hapon mamaya isasagawa ang turnover ceremony kaya puspusan na ang ginagawang paghahanda sa loob ng Camp Aguinaldo. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Iimbestigahan na ng Senado ngayong araw ang kaso ng mahigit 1,000 umano'y illegal Chinese workers na nahuli sa isang resort at casino complex sa Clark, Pampanga noong November 25. Pangungunahan ni Senator Joel Villanueva na siyang chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ang gagawing investigasyon. Inaasahang dadalo sa pagdinig ang mga opisyal ng Bureau of Immigration, Department of Labor and Employment at Philippine National Police. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Senator Villanueva dahil aniya sa dumaraming illegal foreign workers sa sektor ng manufacturing, construction, power grids at mining lalo sa Caraga Region. Umaasa ito na lilitaw sa gagawing pagdinig ang mga posibleng amyenda sa Labor Code, Immigration Laws at iba pang batas kaugnay nito.
Samantala, naibalik ng mas maaga ang supply ng tubig sa mga barangay sa Quezon City na apektado ng malawakang water interruption ng Maynilad. Ito ay dahil natapos na ang pagpapalit sa depektibong valve sa primary water line ito sa Tandang Sora. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Reynante. Yes, good morning Kuya at sa ating mga kasangbahay. Kinumpirma nga ng pamunuan ng Maynilad Water Services Incorporated na natapos na nila bandang alas 9 kagabi ang pagkukumpuni sa depektibong valve sa bahagi ng Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Mas maaga ito Kuya kaysa sa kanilang itinakdang schedule. Kaya naman mas maaga ring naibalik ang supply ng tubig sa nasa 15 barangay na naapektuhan ng water interruption dahil sa maintenance activity. Sa halip na mamayang alas 4 pa ng hapon maibabalik ang water supply, pasado alas 3 pa lang kaninang madaling araw ay balik normal na ito. Bagamat may bahagyang discoloration pa ang tubig na lumalabas sa mga gripo. Samantala matapos ang konstruksyon ay inaasahang isang buwan pa bago maklear ang construction site dito sa Tandang Sora dahil lalagyan pa nila ng manhole at sesementuhin pa ang kalsada. Kaya nag-abiso na sila sa mga motorista na konting pasensya dahil magdudulot pa rin ito ng mabigat na daloy ng trapiko sa barangay Talipapa. Upang makaiwas sa mabigat na daloy ng mga sasakyan ay maaaring dumaan sa mga alternatibong ruta. Kung galing ng Mindanao Avenue papuntang Quirino Highway ay pwedeng dumaan sa Road 20 hanggang Mendez Road, vice versa. Pwede rin namang dumaan sa Tandang Sora Avenue, kaliwa sa General Avenue at kanan sa Road 20 at diretsyo naman sa Mendez Road. Kuya, kung may reklamo sa iba pang o may reklamo o ibang katatungan ay tumawag lamang sa Maynilad Water Tankering Hotline sa 737-311 at Maynilad Hotline 1626 o maaaring bumisita sa kanilang website. Muna ang update mula dito sa Tandang Sora Avenue. Balik po sa iyo Kuya. Maraming salamat Reynante Ponte, nagulat ng live mula sa Quezon City. Nanindigan naman ang Malacanang na hindi usaping politikal ang dahilan ng desist order kina Vice President Leni Robredo at Commission on Higher Education Chairperson Patricia Licuanan sa pagdalo sa cabinet meetings ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Aminado si Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella na hindi naging komportable si Pangulong Rodrigo Duterte na makatrabaho si Vice President Leni Robredo. Ito ay dahil sa mga politikal na pananaw ni Vice President Robredo na salungat sa isinusulong ng Duterte administration. My assessment that the President, I suppose, felt uncomfortable with her engagement in certain political actions. Hindi naman ipinagkakaila ng Malacanang ang magandang nagawa ng Vice Presidente kahit sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan bilang housing czar. Gayunman, iginiit ni Undersecretary Abella na hindi ang pagiging membro nito ng Liberal Party ang dahilan sa pagbibigay ng desist order sa pagdalo sa cabinet meeting. It is a question of the political actions that she takes, which may be relative to, not directly the reason for. Samantala, irreconcilable difference din ang dahilan kung bakit hindi rin pinadadalo sa cabinet meetings si Commission on Higher Education Chairperson Patricia Licuanan. A circular was given. It was asking for the courtesy resignations of presidential appointees. Apparently, there was no letter submitted from the commissioner. Sinabi na rin ni Licuanan na susunod siya sa naturang utos ngunit nandigang mananatili sa pwesto hanggang matapos ang kanyang termino sa 2018. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sinisimula na ng ilang miyembro ng Liberal Party ang pakikipag-usap sa mga kaalyado sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Kasunod ito sa pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Hinihikayat na ng ilang Liberal Party congressmen ng ibang kapartido sa Kamara na pag-isipang mabuti ang pagkala sa supermajority coalition. Ito ay bilang pagsuporta kay Vice President Leni Robredo na nagbitiw na bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Although ang panawagan sa mga members is just to issue statements of support
Pero yung usapin tungkol sa pagkalas, na yun naman ang aming panawagan sa aming mga kasama. Palagay ko wala nang choice ang mga miyembro ng Liberal Party kung hindi mamili na samahan yung pinaka-leader namin sa ngayon sa opposition o kumalas na talaga. 29 ang LP members na nasa koalisyon, kabilang narito ang dating House Speaker na si Congressman Feliciano Belmonte. Samantalang nasa 5 kongresista naman ang nasa opposition group. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, may nagpahiwatig na ng posibleng pagkalas sa majority coalition. Marami na, pero we don't want to telegraph our punches, Ay naman kay Senator Bam Aquino, iba ang kanilang sitwasyon sa Senado. Yung majority tsaka minority division in the Senate, it's not as strict as it's followed in the House. So ang tingin namin is as long as we're able to really push for the reforms, at the same time tackle issues case per case, we'll stick it out with the majority. Bagamat wala pang formal na pahayag si VP Robredo na magiging leader ng oposisyon, ayon sa mga LP members, susuportahan nila ang posisyon ng pangalawang Pangulo hinggil sa usapin ng extrajudicial killings, death penalty, Marcos burial at charter change. Samantala, hindi naman nababahala ang Malacanang sakaling tumayo bilang pinuno ng oposisyon si VP Robredo. That is her prerogative. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, House of Representatives. Nagsumite ng kanyang credentials kay Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong US Ambassador to the Philippines na si Sung Kim sa Malacanang kahapon. Kasabay ni Ambassador Kim na nagsumite ng credentials sa punong ehekutibo ang foreign emissaries ng Malaysia, Sweden, Hungary, Canada, Kuwait, Germany, United Arab Emirates at Brunei. Matapos ito ay nagkaroon ng one-on-one meeting si Pangulong Duterte at Ambassador Kim na tumagal ng halos 1 oras. Ayon kay Ambassador Kim, naging makabuluhan ang paghaharap nila ni Pangulong Duterte at sinabing umaasa siya na mapapalawig pa ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa hinaharap. Lumabas sa pag-aaral ng International Organizations ng United Children's Fund o UNICEF at Council for Welfare of Children na 80% ng mga kabataang Filipino ang nakararanas ng pang-aabuso. Kaya naman panawagan ng mga ito sa publiko makiisa sa mga proyektong layong maprotektahan ang karapatan ng mga kabataan. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Online sexual bullying, physical, verbal at psychological violence. Ito ang mga uri ng pang-aabuso na kadalasang nararanasan ng mga kabataang Pilipino. Batay ito sa pag-aaral sa mga kaso ng pang-aabuso sa bansa na isinagawa ng iba't ibang international organizations. Sa survey na ginawa ng Council for the Welfare of Children, UNICEF, DSWD at iba't ibang grupo, sa 4,000 child respondent mula sa iba't ibang sektor na nasa 13 hanggang 24 na taong gulang, 80% ang nakaranas ng pang-aabuso. Karamihan sa mga ito ay nagaganap sa loob ng kanilang mga tahanan o sa mga paaralan. And the study has shown that we really need to be more serious in addressing violence against children, which is happening all over the country, from the places which are supposedly safe, the schools, the homes, to the schools, to the streets. 8 out of 10 children in the Philippines experience some kind of violence, and most importantly, they experience it in the places where they should be most safe. Mas mataas na porsyento rin ng mga kabataang Pilipinong sexually abused ay mga lalaki. A fact that has shocked us and surprised us, but maybe we all should have been aware of, is that boys in the Philippines are much higher risk of sexual violence. Kaya naman panawagan ng mga grupo ng kabataan makiisa sa mga proyektong layong maprotektahan ang kanilang mga karapatan. The most significant way for us to address this issue is educating the children at home and at school and in the community regarding their rights, for them also to fight for their rights. This kind of violence, whether it's psychological, physical, or sexual, has a lifelong negative effect on any individual, and therefore it is really important that we stop it and we talk about it, we open up, we break the silence.
sa pag-aaral ng iba't ibang grupong pumoprotekta sa karapatan ng mga kabataan. Pangunahing sanhi ng pagre-rebelde maging ng drug addiction ay ang pang-aabuso. Panawagan ng mga ito, wakasan na ang karahasan sa mga bata at kalingain ng mga anak at kaagad na iparating sa mga kinauukulan ang mga ulat kaugnay ng pang-aabuso. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dalawang lalaking hinihinalang tulak ng droga sa Navotas ang nasawi matapos umanong manlaban sa mga otoridad nang magsagawa ang mga ito ng buy-bust operation sa barangay NBBN kaninang madaling araw. Yan ang hatol na balita ni Maki Libradilla live. Yes, Maki, magandang umaga. Yes, Beth, nagsagawa ng buy-bust operation ang otoridad sa barangay NBBN dito sa Navotas City kung saan nasawi ang dalawang tulak umano ng droga sa matapos itong makaengkwentro ng otoridad pasado alas 2 kaninang madaling araw. Ayon kay Police Senior Superintendent Dante Novicio, hindi pa man nagkakabayaran ay nagpaputok na ang mga sospek sa otoridad ng matunugang pulis. Ang katransaksyon, nauwi sa engkwentro ang operasyon hanggang sa mapaslang ng otoridad ang mga sospek. Dagdag pa ni Novicio, matagal na nilang pinagsasabihang huminto ang mga sospek sa pagtutulak ng droga, subalit nagpatuloy pa rin ito sa iligal na gawain. Na-recover ng SOCO sa crime scene ang ilang pakete ng hinihinalang shabu at 2 baril. Magandang implikasyon naman ito sa barangay para tumigil ng iba sa pagtutulak ng droga, partikular na sa Miguel Street kung saan talamak umano ang bentahan ng droga sa kabila ng pinaigting na kampanya ng PNP kontra sa ipinagbabawal na gamot. Ayon sa Navotas Police, burado na ang droga sa ilang barangay ng naturang lungsod. Target din anya nilang burahin ang droga sa barangay NBBN, kaya naman asahan anya na magkakaroon pa ng mga susunod pang operasyon sa lugar hanggang sa tuluyan ng mapuksa ang pinagbabawal na gamot dito. Yan ang latest, balik sa event. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, nagulat ng live mula sa Navotas. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina? Yes, Kuya, good morning, and here are the latest news from different parts of the world. Youth protesters clashed with Greek police after a march marking the 8th anniversary of a teenager's killing by police that turned violent. Demonstrators hurled scores of petrol bombs and rocks at police in riot gears who respond with tear gas. The fatal shooting of a 15-year-old Alexandros Grigoropoulos in 2008 triggered the worst riot seen in Greece for decades, lasting for weeks. The annual march to commemorate the incident usually draws thousands of anti-establishment and anti-austerity protesters. Meanwhile, U.S. President-elect Donald Trump urges the government to cancel orders of new Air Force One from Boeing Inc. due to overpricing. Clarence Shaughnessy has the details. The U.S. government-elect Donald Trump urges the government to cancel orders of the new 2 Air Force One from Boeing, saying that the new presidential planes are too expensive. In a Twitter message, Trump said that the 2 new Boeing 747 presidential planes worth $4 billion are ridiculously priced by the company. He further added in an interview that the Boeing must be playing numbers with the government. The plane is totally out of control. I think it's ridiculous. I think Boeing is doing a little bit of a number. We want Boeing to make a lot of money, but not that much money. Details about the total value of the new contract have not been released, but the Air Force has previously said that it had earmarked $1.65 billion for 2 replacement jets. The U.S. Air Force awarded Boeing Company an initial contract worth $25.8 million in January. Meanwhile, the aircraft giant confirmed in a statement it releases a few hours ago via its official Twitter account that it is in fact in a $170 million contract with the Air Force. It is also said that they are working to deliver the best planes for the president at the best value for the American taxpayers. Air Force One is one of the most visible symbols of the United States. U.S. presidents have been using Boeing planes since 1943, and it's unclear if President-elect Donald Trump would use the same or break the tradition to use his own name-branded planes.
Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. In other news, Paris bans vehicles with odd number license plates and efforts to curb high pollution levels across the city. Air Purif, which monitors air quality in the Paris region, has said it was facing a period of pollution of PM10 or particles 10 micrometers or less in diameter. The air quality index reached a level of 87 on Tuesday, which is one level below the highest alert. Parisian authorities have advised motorists to reduce their speed on the city's main routes, with the limit dropping from 80 kilometers per hour to 70 kilometers per hour along the congested ring road. Today, the city will ban vehicles with even number license plates as the pollution spike is expected to remain. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Kuya. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Narito naman ang mga balitang dapat nyo abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pagpapalakas sa bilateral relations ng Pilipinas at Russia ang bilang sa pangunahing tinalakay sa pulong ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay at Russian counterpart Sergei Lavrov. Pangakong pagpapalaya sa lahat ng political prisoners, tiniyak na tutuparin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa oras na managdaan na ang bilateral ceasefire agreement. Judiciary Magis at BFP firefighters magsasagupa sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup sa linggo. Mahigit 200 overseas Filipino workers sa Dubai na tulungan sa iba't ibang libreng serbisyong hatid ng UNTV katuwang ang ating mga partners in public service. At Kuya Daniel Razon at mga programa ng UNTV pinarangalan sa National Customer's Choice Award 2016. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito, araw ng Miyerkules, 7 sa buwan ng Desyembre 2016. Babalik po ang Good Morning. La 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 la. Punta natin sina Kuya at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Salamat sa inyong tatlo. Ano kuya, sign sheet mamaya sa Daniels? Oh, salary deduction. Hindi ma... Nagbigay na ako ng instruction. Sabi ko, sige, payagan nyo sign sheet ha. Si Attorney George, si Beth at saka Tita si Jo. Manong Jo. Pero sabi ni Manong Jo, siya na raw ang bahala. Ayun. Akong bahala, kayo ang magbayad. Sabi ni Tito Jo, hindi daw kami mawawalan, wag daw kami mag-alala, pero hindi rin daw kami magkakaroon. Sagot niya daw ang kwento. Congratulations Kuya, congratulations. Congrats kuya. Congrats, Kuya. Salamat sa inyong tatlo at yung nag-a-adjust pa tayo ng signal ha. Dahil sabi ko pinapakinggan ko yung timpla. Gusto kong maayos pa yung timpla dahil sawang-sawa na ako sa tunog lata. Minsan ganun nga tayo kuya, pero at least nag-i-improve. Ngayon tunog drum na ngayon ha. Drum na ba? Hindi na tunog lata, tunog drum na. Medyo makapal na yung tunog. Nagtetext na mga alien sa amit, naririnig na nila kami ngayon na maayos. Pero bukas makalawa may magte-text na sa'yo galing sa Mars. Pero kuya ngayon, hanggang saan na tayo naririnig? Ha? Yung live, hanggang saan na tayo naririnig? Naku, layo na, hanggang Muñoz. Tatlong kanto lang yun eh. Ha? Dati ba saan? Muñoz Nueva Ecija. Pero malapit Akala pa ko rin yun. dati West Ave lang. Hindi, malapit pa rin yun. Malapit pa rin yun. Malayo-layo na ang nararating natin. Dahil hindi pa rin nila inaayos eh. Hindi, nahihirapan yung mga engineers natin doon. Ha? Nano-nosebleed daw.
Hindi. Mukhang may dapat pang ipaliwanag sa akin si Jerry Panghulan, sila Paolo Kadungon, sila Ryan Javier, yung mga technician. Mukhang kailangan magpaliwanag pa eh. Nihintay kong lumapit sa akin at ipaliwanag. Ang mga bagay-bagay. Ang mga na lang sila sa bagay-bagay. presinto, kuya. Sa presinto na lang sila Hindi, magpaliwanag. pinapatawag ko na sa barangay. Pero papasalamat tayo sa kanila dahil siyempre naging effort talaga sila at na-improve na tayo at may mga comment kami kuya na natatanggap sa mga texters medyo gumanda na ng gumanda ang ating malakas na daw. Malakas na makainis. Hindi, malaki na ang naging improvement. Hindi pa rin kasi tayo makapag-blast talaga because we're trying to fine-tune everything. Hindi naman pwedeng, kumbaga sa sakyan, kailangan mo muna i-break in. Correct. So, nagbe-break in tayo dahil pine-prepare natin para sa atin namang Long big drive. day Yes. na pagka tayo ay nag-launch na ng talagang launch dahil sasabay din natin dyan ang switch on natin, Tony George, ng mga relay stations sa iba't ibang probinsya. So, kakabit natin yung lahat ng mga yon, and even yung mga FM stations in the province will be part of the relay station ng Radyo La Verdad. So maririnig na pala kami soon sa mga probinsya. Grabe. Meron na nga kaming usapan ng isang sultan, kagaya na pinapaliwanag ko kanina. Dahil kaya kailangan lang mag-aral kayo ng mga salita ng tribu. Iba't ibang ano. Hindi, isang kasi to, no? Ito'y isang malaking tribo na binubuo ng milyon ding mga katutubo na pinag-uusapan namin paano sila ma-reach. Sa Mindanao ito, kuya? Mindanao? Yes, parte ng Mindanao. At announce natin yan. Well, maraming salamat sa inyong tatlo. Thank you. At dumating na ang aking guests sa Get It Straight with Daniel Rason. Abangan nyo mamaya sa pakikipag-usap natin mula po doon sa ating mga kaibigan, ang bagong Director General, si Director General Mamundong, Secretary Mamunjong, si Attorney Jean Mamunjong na TESDA. Siya ngayon ay namamahala ng TESDA. Malaking usapan din ng TESDA. Kuya, nationwide ang mga opisina niyan. Kaya you can use it as a springboard just what Joel Villanueva did to run for higher office. Tsaka not only that, what is important ngayon is yung bahagi din ng TESDA doon sa rehabilitation ng mga surrenderies na mga drug mga drug dependents. At malaki kuya ang pondo ng TESDA at may mga tinatanggap pa yan ng mga pera galing sa UN and other organizations, public or private. Correct. At yan ay magagamit din nga ng maganda yung kaalamang pwedeng ihatid sa mga tribo na kagaya ng pinag-uusapan namin ni Sultan Jules. Magandang umaga po kay Sultan at alam kong kayo ay nakamonitor din sa atin. Salamat Attorney George, Beth Santiago at si Manong Joe Castigador, ang batang Fahrenheit. Thank you, kuya. Thank you. Palitan ko na ng Celsius, Prof. George. Oo nga. Palitan mo na. Gawin mong metric yan. Celsius. Salamat po. Magandang umaga. Araw ng Wednesday. Ngayon po ay December 7 na 2016. Sa bayan pa rin tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Pwede nyo rin po kaming mapanood sa ating Facebook account at sa untvweb.com via live streaming, maging sa atin pong UNTV mobile app na pwede nyo i-download sa iOS at Android. Sa mga ngayon pa lamang po nagbukas ng kanilang mga telebisyon, narito na ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Pagpapalakas sa bilateral relations ng Pilipinas at Russia kabilang sa pangunahing tinalakay sa pulong ni na Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay at Russian counterpart Sergei Lavrov. Pangakong pagpapalaya sa lahat ng political prisoners, tiniyak na tutuparin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa oras na malagdaan na ang bilateral ceasefire agreement.
Judiciary Magis at BFP firefighters magsasagupa sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup sa linggo. Mahigit 200 overseas Filipino workers sa Dubai natulungan sa iba't ibang libreng serbisyong inihatid ng UNTV katuwang ang ating mga partner in public service. At Kuya Daniel Razon at mga programa ng UNTV pinarangalan sa National Consumer's Choice Award 2016. Sa detalye ng mga balita, isa sa mga pangunahing tinalakay sa isinagawang bilateral meeting ng foreign ministers ng Pilipinas at Russia ay ang pagpapalakas sa ugnayan ng dalawang bansa sa mas malawak pang aspeto. Alamin natin ang detalye sa hataw na balita ni Ronald De Guzman. Nakipagpulong na si Department of Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. sa Russian counterpart nito na si Sergey Lavrov dito sa Moscow kahapon. Noong linggo, dumating ang kalihim sa Russia para sa isasagawang bilateral meeting kasunod ng naging pag-uusap ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Lima, Peru. My discussions today with Minister Lavrov come shortly after meetings between our respective heads of state and heads of government meetings where they agreed to strengthen our ties, where they painted the broad strokes of the future of our closer relations. Kabilang sa tinalakay ng dalawang foreign ministers ang pagpapalakas ng bilateral relations ng Pilipinas at Russia sa pamamagitan ng pagpapalawak sa ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa political, security, economic at cultural aspects. Pareho ding sinang-ayunan ng mga ito na gawing doble ang pagsisikap upang magkaroon ng mga kasunduan na bubuo sa legal framework para sa ugnayan ng dalawang bansa. We discussed some degree of detail our common interests in areas where cooperation can work to the benefit of both our countries. We agreed that we must base our reinvigorated relations on a firm and strong legal framework, one that would be consistent with our obligations under international law, particularly the Charter of the United Nations. We discussed how we can double our efforts to conclude a number of agreements that will be part of this framework on which to build our relations. Napag-usapan din dito ang ilan pang regional at global issues at ang Philippine Chairmanship sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa susunod na taon. Sa naging pagpupulong ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. at ng Russian counterpart nito sa Moscow, napagkasunduan din ng dalawang panig ang paghahanda para sa magiging pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia sa susunod na taon. Ronald De Guzman, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Nakahanda si Pangulong Rodrigo Duterte na palayain ang lahat ng political prisoners sa oras na malagdaan na ang bilateral ceasefire agreement ng Peace Panel ng Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadid. Nagbigay na ng direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte kay Government Peace Panel Chief at Labor Secretary Silvestre Bello III kaugnay sa pagpapalaya sa mga nakabilanggong communist rebels. Noong Lunes ng gabi, sinabi ng Pangulo na hindi niya mapagbibigyan ang hiling ng NDFP-CPP-NPA na palayain ang 130 political prisoners. I'm sorry, but I have already conceded so much on the side of the government. But you are going back tomorrow, and if you can show me a document signed by the Republic of the Philippines representatives at yung mga komunista, then I will release the 120, 30 plus more. Ayon kay Secretary Bello, lahat ng political prisoners ay tiyak na palalayain ng Pangulo kapag nalagdaan na ang bilateral ceasefire agreement ng magkabilang panig. Ang gusto nating Pangulo na para magkaroon ng pagpapalaya ng mga political prisoners o detainees, gusto nating Pangulo na merong sign agreement on ceasefire. Ang sinabit na pangalan ng mga
NDF panel ay mahigit mga 400 plus. Sa kasalukuyan, ipinatutupad ng magkabilang panig ang unilateral ceasefire, ngunit mayroon umanong lumalabag dito. Paliwanag ng GPH Peace Panel Chief, kinakailangan ang formal na kasunduan upang mamonitor ang mga violation sa tigil putukan. Yung gusto sana na yung ceasefire ay magiging bilateral ceasefire na. In other words, magkakaroon ng kasunduan na magkakaroon na ng tigil putukan at magkakaroon din ng definition ng pagpapaliwanag kung ano yung mga terms and conditions ng ceasefire. Samantala, nagkaroon na rin ng pagpupulong sina Pangulong Duterte at ang mga miyembro ng NDF Peace Panel noong Biyernes upang talakayin ang mga nakapaloob na issue sa usapang pangkapayapaan. Siguro pinag-usapan nila kung paano na mapabilis itong peace process. Pinag-usapan nila siguro kung ano yung mga dapat pang tatalakayin bago magkaroon ng final peace agreement. Sa January 2017, isasagawa ang third round ng formal peace talks ng pamahalaan at NDFP sa Rome, Italy. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na sa ating UNTV Weather Center. Tata Ray, good morning. Good morning, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Ano, may bagyo? Wala? Wala po, Kuya Daniel, pero meron tayong tinatawag na tail end of a cold front. Ito po ay nakaka-apekto dyan sa may eastern section ng northern at central Luzon. Ito po ay nakaka-apekto sa lugar hanggang sa may area ng Bicol. Ngayon, naglabas po ng gale warning ang Pag-asa. Sa mga maglalayag po, delikado pong pumalaot sa may northern at eastern at western seaboard ng northern Luzon. Mataas sa mga pag-alam, posible pong umabot ng 4.5 meters, Kuya. Wow, ibig sabihin yan apektado pati bahagi ng Morong? Yes, Kuya, hanggang sa area po ng yung area po ng Morong, maaari pong maapektuhan po yung area na yan, Kuya. Mataas po mga pag-alam. Mag-ulan-ulan? Yes, Kuya. Base po sa radar ng Pag-asa, Kuya, titingnan po natin ay meron pong mga pag-ulan. Ayan po, dito sa area ng Bicol, malakas po yung mga pag-ulan dyan, and Eastern Visayas and some parts of Caraga region sa may area po ng Mindanao, Kuya. I see. Ano ang pinakamalamig na temperature ngayon? Ngayon, Kuya, kaninang 5 a.m. medyo maalinsangan tayo, 26.2 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City, Kuya. Kaya pala Madaling araw pa yun, Kuya. Oo, pinopawisan ako eh. Oo nga, mainit, no? Ang pinakamalamig ngayon sa Baguio? Pinakamalamig, Kuya, sa Baguio, mababa tayo ng 14 to 15. Medyo sa mga susunod pong araw, expect natin, Kuya, dahil bababa na po yung lamig mula dyan sa may Northern Hemisphere. Expect natin sa mga susunod na araw, medyo mas lalamig na po ang ating temperature. I see. Tagaytay, kumusta? Tagaytay, nag-221 pa po. Hindi pa po masyadong mababa, Kuya. 21. Mainit pa. Ala, sige. Bigay mo na sa amin, Ray, ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon. Narito po ang magiging ng panahon sa mga susunod na oras. Yung nga pong tail end of a cold front nakaka-apekto sa may eastern section ng central at southern Luzon at yung amihan din sa may northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Bicol, Quezon, Rizal, Aurora ay makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtaman po mga pag-ulan. Samantalang meron po mga pag-ambon sa Ilocos Region, Cordillera at sa Cagayan Valley. Sa Metro Manila naman at labing bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng isolated rain showers and thunderstorms. Pero malaking oras po sa araw na ito ay makakaranas po ng magandang lagay ng panahon. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature sa ngayong araw. Sa Tuigaraw po, 28, sa Baguio, 15 to 24. At sa area po ng Puerto Princesa City sa Palawan, hanggang 31 degrees Celsius. Bahagya maulap hanggang sa maulap din po ang papawirin sa may area ng Visayas, pero makakaranas po dyan ng mga thunderstorms din po sa may Samar at Leyte area. Temperatura naman po maaaring mabot sa 31 degrees Celsius. Yan po sa may area ng Mindanao, yung Caraga region, mas malaki ang chance na magkaroon naman ng thunderstorms o yung biglaan pong mga pag-ulan. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature at 32 sa iba pang lugar sa Mindanao. Samantala, alamin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa may area ng Seoul, South Korea. Negative 1 ang posible pong ibagsak ng temperatura.
Meron pong mahinang mga pagulang mararanasan sa Tokyo, Japan ay 5 degrees Celsius at maganda po lagay ng panahon, while dyan sa may area ng Taipei, Taiwan, meron pong mahinang mga pag-ulan. Sa Beijing, China ay makakaranas naman po ng magandang lagay ng panahon at -3 ang posible pong temperatura na maramdaman po sa lugar na yan. Sa Hong Kong naman po hanggang 21 degrees Celsius. Sa Bangkok, Thailand, meron pong mahinang mga pagulan with a maximum temperature of 32 degrees Celsius, while sa Vietnam ay nasa 23 hanggang 31 degrees Celsius naman, pero maganda rin po ang lagay ng panahon. Sa may area po ng Kuala Lumpur, Malaysia, 33 degrees Celsius, ganyan din po maging lagay ng panahon. Sa may area ng Singapore, may rain showers and thunderstorms, while sa Jakarta, Indonesia, hanggang 31 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:09 a.m. at naman pong sunset, 5:26 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumana. Balik po sa inyo dyan. Thank you, Ray Pelayo. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano, live. John. Yes, good morning sa iyo, Monica. Good morning kay Kuya Daniel at good morning sa lahat ng ating mga kasangbahay. At sa mga kababayan nga natin na biyahe na sa mga oras na ito dahil nag-umpisa na nga ang rush hour ay unti-unti na rin dumaragsa ang volume ng mga sasakyan. Kaya naman asahan na ang moderate traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayong umaga. Alamin natin ang lagay ng trapiko. Sa mga kasangbahay po natin na patungo po ng Pasay area, sa mga manggagaling po dito sa may Quezon City, mula po dito sa may EDSA Quezon Avenue ay nagsisimula na nga pong mag-build up ang moderate to heavy traffic sa mga oras na ito. Bahagya na ring mabagal ang galaw ng mga sasakyan pagsapit nyo po sa may Kamuning, gayon din po dyan sa may area ng NEPA Q-Mart, sa may Pitwazon, hanggang kayo po ay makarating sa may area ng Cubao. Muli namang mararamdaman ng ating mga motorista yung kaunting pagluwag sa trapiko dyan po sa may bahagi ng Santolan, subalit bahagya po yung magsisikip pagdating nyo po sa may area ng Ortigas hanggang sa may Boni Pioneer. Light to moderate naman po ang sitwasyon mula dyan sa may area ng EDSA Guadalupe hanggang sa may Kalayaan Estrella. Heavy traffic naman po ang mararanasan ng ating mga motorista at mga commuter na nasa may area po ng Buendia hanggang sa may Ayala. Samantala, ang northbound area naman po ay magiging maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Liban na lamang po dito sa may FB Harrison, gayon din hanggang sa sila po ay makarating sa may Pasay Road. Gayun din po ang area po ng Buendia hanggang kayo po ay makarating sa may Guadalupe northbound ay medyo mabigat na rin po ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Samantala, alamin naman po natin ang sitwasyon sa ilan po sa ating mga live traffic points. Unahin po natin dito sa may Marcos Highway sa may Kalumpang, Marikina. Ito pong mga sasakyan na patungo po sa Cubao area ay sa mga oras na ito ay moderate to heavy traffic na po ang sitwasyon na mararanasan ng ating mga motorista at mga commuters. Samantala, para naman po sa ating mga kababayan na biyahe po patungo ng Antipolo Rizal, wala pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan sa ngayon. Samantala dito naman po sa may Monumento MacArthur Highway, ang mga sasakyan po na biyahe patungo po sa area ng Malinta ay maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Gayun din po, light traffic situation po ang mararamdaman ng ating mga kababayan na patungo naman po sa may EDSA. Gayun din po yung mga biyahe papunta naman ng Recto Avenue. Samantala dito naman po sa may Recto Avenue, Manila, ito pong makikita nyo pong mga sasakyan sa inyong mga television screen sa mga biyahe po patungo ng Divisoria, magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din po, light traffic naman ang mararanasan ng ating pong mga motorista sa dumadaan naman po sa kabilang bahagi ng kalsada para naman po sa mga patungo sa may area ng Legarda. Monica, dahil nga sa umiiral na number coding scheme ay hindi muna maaaring bumiyahe sa ating mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6 dahil ngayon po ay araw ng Miyerkules. Yan po ay magsisimula ngayong alas 7 ng umaga at tatagal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan muna ang ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa inyo sa studio, Monica. Maraming salamat, Joanna. Live na nag-uulat mula sa Quezon City. Traffic na naman.
Lagi naman kuya. Lalo kahapon. Medyo partida pa nga yung lagay na yan eh. Ay, nako, hanggang kailan? Alamin naman po natin ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa mula naman sa Davao City. Yarin sa atin ni Victor Cosare ang ating Balitang Prom Day. Mayong buntag, Victor. Mayong buntag, Kuya Daniel, ani ang mga balita ang atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Pwede nang magamit ang pinakaunang septage treatment plant sa Mindanao nga anaa sa Isabela, Basilan. Ang report gikan kang Dante Amento. Ya inauguraya ayer el primeramente septage treatment plant na Mindanao na siyudad de Isabela, Basilan. Ya inkabisa con el abrida del pasilidad sila DPWH Subsekretario Emil Sadain, idi antes DENR Sekretario Alicia Guzon, que Aura Climate Change Team Leader del United States Agency for International Development o USAID. Ya principia con el proyecto del Abril 2015 del DPWH Isabela City Water District y USAID que tiene cantidad en cansa 13.8 millones de pesos. Ay kolekta mga residuos desde na mga septic tank del mga residente y ay hace pasa este na proseso para otra vez ay puede usar el agua igual con el regada na siembra mientras el residuos es puede hacer abono. Por causa con este, hindi queda destrozada na naturaleza y salud. El mga residuos estaba na septic tank pero en vez de beneficia otra vez. El mencionado acción en complemento na Clean Water Act del 2004 que por medio del limpio agua is evita el enferma del mucho Pilipino. The DPWS under the Clean Waters Act of 2004 has been mandated to spearhead the preparations of the National Sewerage and Septage Master Plan. And one of those objectives actually is to address the objectives of the Clean Waters Act. Ta esperanza el DPWH el Isabela City Water District que mucho otro grande lugar na pais el ay imita ko sa sila yaase. And one of the things that we need to do to make sure that we have sustainable source of clean water is to clean the water that we use, no? Kasi lahat ng tao dumudumi. And yet there's hardly any awareness at all over the Philippines about the need to clean the water that we use. Dante Amento, UNTV Noticias Eriscate, Isabela, Basilan. Sa laing balita, giauhag sa Asian Development Bank ang mga taga-Eastern Visayas na magmiyembro sa ilang microinsurance project aron makadawat og mga benepisyo pati ang nagkalain-lain pang serbisyo. Si Jeneline Gakit alang sa detalye. Nag-alutagahin usa ka milyones ka dolares nga pondo ang Japan Fund for Poverty Reduction o GFPR pinaagihan programa ng microinsurance sa Asian Development Bank. Iniin ka parte han ira poverty reduction project kanasod nga mag-iiha kutob sunod nga tuig. Usaan Eastern Visayas ha mga napili nga lugar han grupo nga pagbutangan hin pondo para financial literacy seminar han Insurance Commission ngan Asian Development Bank tungod han naging epekto hinihan Bagyo Yolanda ha lugar. Sumalak ang Development Bank Consultant Jing Aldiguer, naglilibot na gihapon hira magkadordilain nga lugar para magtutdo hin financial literacy ha lokal nga panggobyernuhan nga nanggunting organisasyon. Dinhi ginpapahibaron mga benepisyo nga makukuha kon maging miyembro hira ha microfinance insurance. Kami po yung nagpopondo para po magawa ng government itong mga ganitong initiatives. Mula po noong 2009, naglaan po ang Japan Fund for Poverty Reduction through ADB ng $1 million para po doon sa unang project on microinsurance. Nakita namin kulang pa yung effort on microinsurance. Ang ADB po ulit ay naglaan ulit ng another $1 million para mula noong 2012 hanggang 2017. Simple yung terms and conditions no as compared sa isang regular insurance. Usually kasi yung regular insurance natin mga 5 to 10 pages eh. Yung microinsurance product natin is a one-page policy. At ginagawa namin to para mas madali siya maintindihan ng public, maintindihan ng low-income sector.
Hakantidad nga 120 ka pesos kada tuig nga babaydanan usa nga miyembro kung madisgrasya, nasunugan nga naapektaran hin bagyo, pwede ini makakuha hin kutob 25,000 ka pesos ha mga aprobado nga lisensyado ang Insurance Commission Incorporation nga bangko, kooperatiba, financing institution nga sugadman, han microfinance NGOs. Pwede gihapon makapag-avail ang miyembro hin micro-agricultural products ng micro-health services kay may ginhimo na nga kasuratan ang Public Employment Service Office o PESO Office ng ADP para mabuligan ang ira mga qualified members. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ng Bulig, Tacloban, Leyte. O gana ang kinatibukan sa atong mga balitang from di karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik na sa kauluhan, Kuya Daniel. Daghang salamat, Victor Cosare. Overseas Filipino workers sa Dubai, UAE ang natulungan at napasayan ng iba't ibang serbisyo publiko na inihatid ng UNTV sa pakikipagtulungan ng ating mga partner in public service. Narito ang hataw na balita ni Beverly Reyes, Balmaceda. Isa ang Dubai, United Arab Emirates sa Middle East na karaniwang pinupuntahan ng mga Pilipino upang magtrabaho. Karamihan sa mga ito ay nagtitiis na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang kumita ng mas malaki sa pag-asang mas maiaangat ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Kaya naman laking tuwa ng mga ito sa isinagawang serbisyo publiko ng UNTV katuwang ang mga partner in public service sa Philippine Consulate sa Dubai. Sa pamamagitan ng libreng tawag, nakausap ng mga OFW ang kanilang mga kaanak sa Pilipinas. At dahil marami sa mga kababayan natin dito ang wala pang health insurance, sobra ang naging pasasalamat ng mga ito sa medical mission na hatid ng grupo. Libre sila nakapagpatingin sa doktor na bigyan ng libreng gamot at flu vaccine. Napaka laking tulong sa aming mga OFW. Tsaka yung calls na tawag sa family, maganda rin yun. Nakakatulong sa amin, nakakabawas ng stress. Nagpapasalamat po kaming lahat, UNTV, The Medical City, ArcMed, LBC, PhilInvest, at sa lahat ng mga kapatiran po na tumulong sa atin para maging ganap po yung ating pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa mga OFWs natin na nangangailangan ng medical assistance. Umabot sa 250 OFW ang napaglingkuran sa medical mission. Samantala, upang mapasaya ang mga kababayan nating napalayo sa pamilya, nagsagawa rin ang grupo ng film showing ng isang araw, The Movie Part 1. Layo ng pagpapalabas ng pelikula na maiparating sa mga manonood ang aral ukol sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Yung pagiging Pinoy, yung inuuna yung kapakanan ng iba, which is a very good value. Parang he is very selfless. In all aspects, good is always over evil, and this we see through the movie. And it gives us an insight on how what really is necessary in this world. Is it heroism or is it plain and simple good deeds? And this is exactly what we have tried to show. Of course, at the same time, we hope to come up with more projects with UNTV in the future. Samantala, bukod pa rito, nagsagawa rin ng mga palaro kung saan namigay ng mga papremyo na mula sa iba't ibang Filipino organizations. Beverly Reyes, Balmaceda para sa Serbisyong Kasambahay. Sa balitang sports naman, kasama natin si Rina Villamor Camara. Yes, Rina, bagong kasal. Hi Kuya, good morning. Ito na para sa ating UNTV Cup update. Magsisimula na sa darating na linggo ang second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Unang maghaharap ang BFP Firefighters at Judiciary Mages sa Game 1 na gaganapin sa University of Makati Gymnasium. Narito ang hatong ng balita ni Bernard Dadis. Okay, a breakout. No contest there. Ibanez will wait for the rest of the game. Nice pass downstairs. Magtutuo sa unang pagkakataon ngayong season ang Judiciary Mages at ang mas pinalakas ng BFE Firefighters sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo 2:00 ng hapon sa University of Makati Gymnasium.
Hawak ng judiciary ang 5-1 win-loss record habang ang BFP naman ay may 4 na panalo at 2 talo. Ang Judiciary Magis magdodobling kayod sa ensayo. Dapat talaga mag-double time kami, tapos yung preparation namin, kailangan lang talaga practice hard. Tapos usap lang, tsaka yung sabi nga ng coaching staff, kailangan tulong-tulong. Hindi pwede yung mag-relax kasi yung second round talagang wala nang dyan eh. Talagang ang lahat ng team malalakas. Ang Firefighters naman, paghahandaan ng husto ang mga key players ng 2-time champion. So, push ko pa. Yung check nila yung mga key players. We have to study on them more sa practice. Sasandigan judiciary sa kanilang 4 na dating professional basketball players na sina Warren Ibanez, Ariel Capos, Don Camaso at si Chester Tolomia. Samantala ang BFP naman ay pangunahan ng 2 ex-pro players na sina Gilbert Malabanan at Anthony Emmanuel Lim. Aasa rin ang Firefighters kay Marlon Adolfo at Season 4 Best in Steals na si Jonathan Egea. Salamat sa mga fans ng BFP. I hope you continue supporting us, pati UNTV Season Cup number 5. Huling nagtuos ang Magis at Firefighters noong nakaraang season, September 10, 2015, kung saan tinalo ng BFP ang Judiciary sa score na 91-80. Ngunit ngayong season, kapwa nagpalakas sa magkabilang kupunan kaya asahan na ang mas mainit na sagupaan sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servant. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Mas mabigat na laban ang dapat niyo abangan dito sa ating second round of elimination games kung saan 8 remaining teams na lang ang ating mga kasama na dyan ang mga kupunan ng Malacanang, BFP, AFP, MMDA, BOC, Judiciary, PNP at NHA. At this coming December 11, change of venue muna tayo, magkita-kita tayo sa University of Makati Gymnasium kung saan ang ating first game ay pangungunahan ng BFP kontra Judiciary Magis. Second game ang ating MMDA Black Wolves kontra sa NHA Builders. At third game natin ang AFP Cavaliers na defending champions kontra sa PNP Responders. Yan muna ang latest sa sports. Back to you, Kuya. Exciting pala yung mga games na yan sa Sunday. Yes, Kuya. Medyo put-putan yan. Salamat, Rina Villamor Camara. Kabilang si Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon at mga programa ng UNTV sa mga pinarangalan kagabi sa ginanap na National Customer's Choice Annual Awards 2016. Narito ang hataw na balita ni Monokson. Kilala ang UNTV sa advokasya nito na makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo publiko. Kaya naman bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon pagdating sa public service, pinarangalan ng National Customer's Choice ang 2 sa mga programa ng himpilan, ang Doctors on TV at ang Serbisyong Kasangbahay. Most Outstanding and Trusted Medical TV Show, National Doctors on TV, UNTV. Sa ikalawang pagkakataon, ginawaran ng Most Outstanding Medical and Trusted Medical TV Show ang programang Doctors on TV. Hosted by medical specialists, ang programa ay nagbibigay sa publiko ng malawak na impormasyong may kinalaman sa ating kalusugan. Mayroon din itong libreng konsultasyon para sa mga kababayan nating nangangailangan ng atensyong medikal. Dahil sa parangal na to, mas lalo po namin pagpuputihin ang Doctors on TV show na maging mas informative and innovative medical TV program. Most Outstanding and Trusted Public Service Program naman ang iginawad na parangal sa programang Serbisyong Kasangbahay. Most Outstanding and Trusted Public Service Program, National Serbisyong Kasangbahay, UNTV, Serbisyong Kasangbahay. The main purpose of the program ay para makatulong sa ating mga kababayan. Pero nakakatuwa dahil ilang buwan pa lamang po nakatanggap na kami ng recognition. Kuya Daniel, again, sa lahat ng mga staff, maraming salamat sa Diyos. Ilang buwan pa lamang ang Serbisyong Kasambahay, subalit marami na sa mga kapuspalad nating kababayan ang natulungan nito. Ang programa ay isang inisyatibo ng UNTV sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. At dahil sa kanyang natatanging kontribusyon, ginawaran ng National Customer's Choice si Kuya Daniel ng Achievement Award in Television and Public Service. Public Service
our kuya, Mr. Daniel Razon of UNTV. TV Channel 37 is your public service channel. No, itong award na ito, itong mga parangal na nakukuha natin, no, hindi lamang ito parang pagkilala na lahat ng ginagawa ni Kuya Daniel Razon, pero ito rin ay isang challenge. Hindi lamang kay Kuya, pero sa lahat ng kanyang mga tauhan sa UNTV at saka lahat ng mga naniniwala sa kanya na lalo pang pagbutihin ang paggawa ng mabuti at saka lalo nating i-challenge yung sarili natin na malagpasan yung mga nagawa na natin ngayong taon na to sa mga susunod pang mga taon. Ang mga awardee sa National Customer's Choice Award ay pinili batay sa survey sa mga Pilipinong natuwa sa serbisyong ipinagkakaloob ng isang partikular na organisasyon o kumpanya. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Pasig City. Once again, Kuya, congratulations. Salamat po ulit. Salamat una sa lahat sa Diyos at salamat sa National Customer's Choice Annual Awards na binibigay po nilang pagkilala. Salamat po sa inyo. At sana'y kagaya namin sinasabi, sama nyo kami sa inyong pananalangin na maipagpatuloy po natin ang ating mga napasimulan with or without recognition ay makapanatili po tayong maipagmalasakit ang kapakanan ng ating mga kapwa-tao na nangangailangan at yung mga talagang kailangan ng ayuda at ng tulong ay atin pong patuloy na mapaglingkuran. At congratulations din sa bumubuong serbisyo kasampay Doctors on TV. Ayan. Para sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mga taon na balita ngayong araw ng Miyerkules, December 7, 2016. Kasama po natin ngayong araw na ito sa Get It Straight with Daniel Razon, ang programang Bawal ang Pikon, ang ating pong ikangay Director General ng TESDA, Secretary Ma'am Mondiong. Sa loob lamang po ng ilang sandali, sasa inyo na ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Magandang umaga po. La 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 la.